Madam Weng, Madam Secret, Madam at madaming alam na isi-share sa inyo mga pangga. Basta wag nyo lang kalimutan mag-follow, like, comment, share sa aking YouTube. Madami tayong mga pag-uusapan at marami din akong isi-share mga pangga, madiskarte sa buhay at kung paano maghanap buhay. So, samahan nyo ako sa aking journey at sana wag nyo ang kalimutan mag-subscribe sa aking channel mga pangga para mapag-usapan na natin. At eto na ang inyong madam, ready na para sa paggawa ng sabon. Kompleto na, naka-gloves na ako dyan. At syempre, may goggles sa mata, protection, at may face mask. At syempre, mayroon tayong long sleeve protection sa ating balat. Dahil napakahirap talaga kapag tayo ay madisgrasya. So, ito na mga pangga, ang kailangan natin ay ang stick blender natin, spatula, mga pitzel, ayan, mga ball, stainless ball, or plastic ball, depende. At saka yan ang ating kiluhan or gramuhan. At syempre, ang ating thermometer, at saka mga additives, mga powder na kailangan natin sa ating sabon. At syempre, huwag natin kalimutan ang mga oil natin, at saka lalo na itong molder. Dahil kailangan natin yan. So, kailangan kompleto tayo mga pangga bago tayo magsimula sa paggawa natin ng sabon. At syempre, ang alcohol, huwag natin kalimutan, 99.9%. At syempre, ayan, hanggang makompleto nyo na. Kapag nakompleto na ang mga setup nyo at ready na kayo gumawa ng sabon, ay talagang masarap talagang gumawa ng sabon. Nakaka-enjoy. At ayan, pinaka-importante ang ating recipe at lalo itong mga measuring natin na tablespoon at yung thermometer. So, ngayon mga pangga, gagamit tayo ng beef tallow. Ang beef tallow mga pangga ay 385 grams dyan ang gagamitin ko. Ito yung ating mga oil. So, ito ang beef tallow ay napakaganda ito sa balat dahil kamukha ito ng ating fats. Then, ang beef tallow. At ayun, mapakatimbangin na natin ang ating beef tallow na 385 grams. O, ayan, kailangan maging maayos ang timbang natin. Dahan-dahan lang at pakunti-kunti. Ang susunod naman natin dyan na oil na gagamitin ay ang ating palm oil. So, ang palm oil natin mga pangga, 275 grams. 275 grams. So, ngayon mga pangga, napapansin nyo ba, iba-iba ang mga pitchel ko? Kasi pag nagkamali man ako mga pangga, pag sobra, madali ako magbawas kaysa i-join pores ko yan na master-masteran. Tapos, magkamali man tayo, ay hindi na natin mabawasan yan. At ang susunod natin dyan ay ang virgin coconut oil na 220 grams. Ayan, virgin. 220 grams BCO ang ginamit kong coconut oil dyan. So, ayan, iba na naman ang pitzel ko mga pangga. At syempre, ang ating rice bran oil na 165 gram. Rice bran oil, 165 grams yan mga pangga. So, kung napapansin nyo, di ba? Madali na kasi magbawas dyan pag nagkamali tayo at sumobra ang ating mga oil. At ang susunod natin yung castor oil natin na 55 grams. So, ang castor oil natin medyo malapot talaga yan. 55 grams ang ating nilagay. So, ang total oil ko na ginamit dyan, 1,100 grams na oil. At balikan ko na ang ating beef tallow. Ang beef tallow ay tutunawin natin sa pamamagitan ng double boiler. So, ayan, wag natin idiretso ito sa apoy mga pangga dahil masunog, mangangamoy ang mantika. So, ngayon mga pangga, balikan natin ang ating mga inihanda. Handa na natin ang ating mga additives habang nagpapatunaw at nagpapakulo ako ng aking beef tallow. Ito ang ating beetroot. Ang beetroot powder na nilagay ko dyan mga pangga is 2 tablespoon. So, ayan, 2 tablespoon ang beetroot powder. At syempre, ang ating kaolin clay, ang nilagay ko dyan ay 22 grams. So, 22 grams ang kaolin clay. 22 grams. At pagkatapos nyan ay titimbangin ko ngayon ang ating fragrance oil. Ang fragrance oil natin ay 40 grams yan. So, ayan. Yung una kong tinimbang, yan po yung rose na fragrance. So, 20 grams po yan. Tapos, yung isa na wood ay 20 grams din. Total ng 40 grams. At yan ay pinanghalo ko sa akin kaolin clay. So, ayan yung additional na 20 grams na wood. O yan. So, ihahalo ko rin siya doon sa kaolin clay. Yun yung pangtunaw ko. At ito na, binalikan ko na ang ating beef tallow. So, ang beef tallow natin, kailangan tunaw na tunaw yan mga pangga. At bago natin ihalo ang ating
distilled water na mayroong lye solution, dapat malamig-lamig yan at hindi mainit. So, eto na nga, pinaghalo-halo ko na yung mga oils natin na tinimbang. So, andyan na lahat ng oils natin na tinimbang mga pangga. Yung ating beef tallow, palm oil at BCO, rice bran at castor oil. At pinaghalo-halo na natin yan ang 1,100 grams na mga oil. So, halo-halo lang tayo at kailangan malamig ang ating oil. So, ayan, simot-simot na ang inyong madam dyan dahil bawat grams ay mahalaga. Hindi pwedeng mag-iwan ng marami sa pitsil. At ayan na, nang hinalo-halo na natin. So, kailangan pantay ang paghalo natin at palamigin natin yan. So, habang pinapalamig ko yan, binalikan ko ang ating kaolin clay at ang ating fragrance oil na kailangan ko talaga siyang i-mix ng todo para hindi mamuumuo ito mamaya at hindi din tumigas. Ayan. At syempre, binalikan ko na rin ang ating beetroot powder. Tinunaw natin sa olive oil yan mga pangga. Kailangan kasi lahat ng mga powder, kailangan natunaw mo bago mo i-mix sa mga oil at bago ka mag-blender. So, ayan na mga pangga. Kailangan paste type ang ating beetroot powder. So, halo-halo ang inyong Madam John. So, ngayon mga pangga, ito na yung vitamin E natin. So, yung vitamin E ay inilagay ko dyan 11 grams. So, yung vitamin E natin 11 grams yan mga pangga. So, ready na rin yan. At syempre, hindi ko talaga kinakalimutan yung ating sodium lactate na 22 grams. Sodium lactate na 22 grams. Para naman syempre tumigas ang sabon at ang 2 teaspoon na mica powder kasi gusto ko naman siya magmukha talaga siyang rose na dark roses. Napakaganda ng kulay kasi rosewood crimson ang ating sabon. Kaya gusto ko ang pink na kulay, medyo dark pink ang kulay natin dyan. So, ayan, halo-halo din natin sa oil, sa olive oil. And then, distilled water natin. Ang distilled water natin, mga pangga, 330 grams. 330 grams. So, kung walang ibang tubig, kundi distilled water lang po. Kung mga juice po, frozen po tayo, tsaka milk, ipo-froze nyo po yan. Ayan ang caustic soda natin. So, ang caustic soda natin is 156 grams or sodium hydroxide. So, ayan, ang inyong madam, medyo maingat talaga, malayo-layo talaga guys, or pangga, kasi nga may delikado ito. So, ayan, ito, tunaw na natin, ilagay na natin ang caustic soda natin sa distilled water. Huwag yung water papunta sa soda. O, ayan, delikado. O, ayan na, ibubuhos na natin ang ating caustic soda, mga pangga. Ayan, medyo malayo-layo ng inyong madam. Dahil delikado ito, umuusok talaga ito pangga at medyo lumulusot pa rin sa iyong face mask kapag talagang linanghap mo siya ng harap-harapan. Kaya medyo palayo-layo, distansya pag may time. So, ayan, medyo palapit-lapit na dahil hindi na siya ganun ka init. At medyo siyempre mga pangga, medyo malayo-layo pa rin naman ng konti kasi maghahalo-halo pa tayo dyan hanggang sa lumamig yan. At siyempre, ayan na, lumamig na ang ating caustic soda. Hinalo na natin sa ating mga oil. So, ayan, kailangan mga pangga, pareha sila ng temperatura ha. 35 to degrees hanggang 40. Pwede na yan. Magkapareha sila dapat ng init. At pagkatapos niyan, i-mix. Ayan, i-mix mo na silang dalawa, caustic soda at saka mga oils. At pagkatapos yan, i-blend na natin gamit ang ating stick blender. 1, 2, 3. Ayan, mga 3 beses lang kasi mabilis ito dahil sa rice bran oil. Napakatigas. Madaling tumigas at hinalo na natin ang ating mga additives. So, dyan na natin ihahalo mga pangga ang lahat ng mga powder or additives pagkatapos natin ma-blend. At pwede na natin imano-mano yan pag naramdaman mo mabilis ang trace niya. Ayan, sobrang bilis na ng trace. Hinalo ko na ang kulay dyan. Hinalo ko na yung vitamin E dyan. At hinalo ko na rin dyan yung ating fragrance or kaolin clay. At ayan, mabilisan na. Naghahabol na ang inyong Madam Chan. Dahil mga pangga, talagang nag-trace na siya ng tudo. Kasi once na inilagay natin ang fragrance oil ay tuloy-tuloy na yan. Ang bilis yang tumigas at mga hard oil pa natin. Lalo na yung ating
tallow beef at saka rice bran. O, ayan na, mabilisan na tayo dyan. Kinakabahan na niya yung madam. So, ayan na mga pangga, maraming salamat sa pagsubaybay ng aking journey sa paggawa ng sabon. At after naman ng 2 months, 3 months, ay naging okay naman tayo sa paggagawa ng sabon. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa journey ko sa paggawa ng sabon. Huwag nyo lang kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat. Bye-bye!